Excited pa po ba yung nandito sa loob? Hindi pa kayo inaantok? Tamang-tama po, mga 3 hours po itong talk na to. So nag-prepare po talaga ako dito. Hindi, na maikli lang po ito. So this is closing remarks. Closing na ba to? Closing na ba? Last word, sabi nga ni Director Vanch. Last words. Ayan. Lagot ka sa akin. Last word pala. Last word ka pa dyan. Anyway, every time po na meron po tayong gathering, no, we always make it a point na nagsishare kami para meron kayong iuuwi, no, na thoughts and mga learnings for our event, no, coming from our event. And I would like to give kudos to our President ng GUV, Mr. Romel Intacto, for a very valuable and nakaka-educate talaga ng mga trainings po niya this afternoon. Maraming salamat, Romel. And also with our GUV family, thank you so much. Alam ko tuloy-tuloy kayo nagtatrabaho, no? So kanina po, we awarded from Luzon, Visayas at Mindanao po, talaga naman pong sobra. Ang dami po nag-a-avail ng ating mga promos. Ang dami rin po nag-a-avail ng ating mga packages, no? At tuwang-tuwa po kami rito. Congratulations sa lahat ng teams na awardees po natin. At sa mga susunod na panahon po, mas marami pang teams sa mga kasama. And of course, gusto rin natin na lahat po ng different teams ay talagang mag-excel. Kaya ginagawa namin ito ng every month. Makakwentuhan po namin kayo at makapagbigay kami ng konting learning sa inyo. Are you ready? Yes! So, madalas po, marami po nagsasabi sa akin to, ano ba talaga yung keys, ano ba yung mga susi para maging successful po tayo. But for today po, I will not be tackling about the keys para maging successful tayo, kundi mga signs lang po. Kung meron ka nito, ibig sabihin you're nearer or you can become one of the successful people, no? And based po ito sa napakaraming mga inaral ng mga successful na tao, from athletes to businessman to performers, napakarami po, no? Ito po yung signs, no, na nakita nila. Kapag meron itong sign na to, these are 7 signs na pwede kang maging successful, no? So ngayon, take notes po tayo. Labas nyo po yung mga cellphones nyo kung wala tayong pang take note, no? Labas yung mga cellphone nyo, isulat nyo po, at pag uwi ninyo, aralin ninyo kung meron ka nito. If you have some of these signs, ibig sabihin you're nearer and you can become successful. If you have all the signs, itong 7 signs na to, ibig sabihin po nun, truly, no, there is no reason na hindi ka magiging successful. So napaka-importante po itong mga signs na to. Pag meron ka nito, check mo kaagad, meron ako niyan. Ayan. Para sigurado po na ma-ensure natin na pwede ka maging successful. Ngayon, kung wala ka nito, we have to develop this. Kailangan nating i-develop tong mga signs na to. Aralin natin at talaga naman tuunan natin ng pansin. Bakit? Kasi ito pong mga signs na to, pag wala ka nito, napakahirap pong maging successful. Kasi kung wala ka nito mga signs na to, it will hinder you to become successful. Hindi ka magiging successful kung wala ka nito. Dapat meron ka nito mga signs na to. At itong mga signs na to, napaka-importante po nito. So kung wala po kayong notebooks, pwede po kayong take down notes from your cell phones, no? One of the signs, these are 7 signs you will be successful, no? Pag meron ka nito, nako, malapit ka na maging successful, konting-konti na lang. Number 1, no? Successful people, they always have great habits. Yan, great habits. Sulat po natin yan, Hindi po lousy habits. A lot of us, marami po tayong lousy habits. Ano yung lousy habits? Tutulog ka, sobrang tulog mo, nalilate ka nagising, procrastination, yan, yung pagpapabukas mo, yung hindi ka palaging ready, no? Yan, mga habits po natin like drinking, smoking, marami pong mga lousy habits. Pero if you really want to become successful, one of the signs is you have a great habits.
No, ito po yung mga habits po na dapat nating nino-nurture. Simple habits lang po, hindi po kailangan na malalaki to, no? Simple habits, for example po, you wake up early in the morning. Yan. You read books. 1 hour, 2 hours of reading books, those are habits. Ano pa? Habits like you exercise daily. Ayan, mga habits po yan, no? Maliliit na habits po, pero this will eventually help us to become successful. Or science po ito, na pwede mong kontrolin at pwede mong utusan yung sarili mo para maging successful ka. And a lot of habits po na meron po tayo are negative habits or itong mga lousy habits. Like for example nga yung nanonood ka ng 3 hours, 4 hours daily, nag-movie marathon ka. Nagiging habits po ito pag habits po yung araw-araw mong ginagawa. Pero yung paminsan-minsan po siguro, pag mga relax time, okay lang po siguro yun. Pero kapag naging habit mo na hindi lumilipas yung maghapon na hindi mo to ginagawa, no? Medyo mabigat po ito. So, successful people, they have great habits. No? Ito po yung talagang nagpupush sa sarili nila na i-develop po itong mga habits of learning, habits of developing themselves, habits of developing their body, no? Their strength, and their mind. Yan, kailangan po yan. No? Importante po yung mga habits na yan. So, very, very few people po na successful o baka walang successful people na walang great habits. Palagi po silang meron yan. No? And more often than not, no, ito po yung mga taong nagiging very, very successful. Number two, successful people, no, they are incredibly driven. Dapat po meron kang self-drive, may personal drive ka. Meron kang eagerness. You have a burning desire, no? Na ginagawa mo yung mga bagay para maging successful ka. Yung bang tinatawag natin incredibly driven, yung bang nagtatrabaho ka kahit na hindi na oras ng trabaho. Your working hours from siguro mga 8 hours to 12 hours ka nagtatrabaho every single day, hindi ka nagpapahinga. No? Ito kasi, you are personally driven, no? Yung drive mo pa palaging nandoon, yung init mo palaging nandoon. Ngayon kung hindi mo yan wala ka niyan, ang hirap po maging successful. Kasi successful people, they have their goals to achieve. They plan their goals. They work on their goals. No? Every single day, tinatrabaho nila yan. At kahit na nangihina sila, kahit napapagod sila, nagtatrabaho pa rin kasi because they are driven. No? What makes you driven? What makes you desire yung isang bagay, no? So kailangan po maintindihan natin lahat na we have to be goal driven, no? Or yan po yung success driven ka. Yung gusto mo palaging successful ka. Gusto mo palagi mo na pagwawagian. Kung ikaw ngayon hindi tinawag dito sa stage para ma-achieve yung award mo, i-promise mo sa sarili mo ngayon, no? Next month o sa mga darating na buwan, ako naman ang papanik ng stage. Okay ba 'yon? Okay ba 'yon? O sabihin mo nga, ako naman. Yan, ulitin natin, ako naman. Walang conviction, parang hindi walang drive, walang energy. Sabihin mo, ako naman. Ako naman. Kumain na po ba kayo? Ay, hindi pa. Obvious, ha? Obvious. O, yung mga nasa FB ano po natin dyan, ha? I-write it up, no? Ilagay nyo po sa comment nyo, ako naman. Lagay natin sa comments para magbaha ng ano. Kailangan ikaw naman. Kailangan ikaw naman yung apapanik, no? Kailangan magkaroon ka ng drive, yung eagerness, desire na ikaw naman yung successful. Ikaw naman yung magkakaroon ng certificate, di ba? Kahit certificate lang yan, napakasarap pong pumanik sa stage. Alam niyo po ba yon? At yung entablado po raw, ito po yung samahan o dito nagkikita ang mga successful na tao sa entablado. So kailangan maging part ka ng entablado na yan, ha? Huwag kang papayag na hindi, no? So pag may sarili kang drives, ibig sabihin lang nun, may sarili kang kusa, nagkukusa ka. Hindi kailangang utusan, hindi kailangang ipilitin ng mga uplines or ng mga sponsors ninyo na mag-attend. Hindi kailangan pilitin pa para mag-training. Hindi kailangan pilitin pa para mag-sponsor. Ikaw na nga ang kikita, pinipilit ka pa. Alam mo yung pagyaman po, wala po yung pilitan. No? Hindi po kailangan kayo pilitin para yumaman. Wala pong ganon. Tama po ba?
So dapat po lamang na na ikaw mismo ang nagtatrabaho nito, ikaw mismo ang nagwo-workout nito. And dapat po na yung talaga yung gigil mo nandoon, no? Yung hindi ka papayag na walang mangyayari sa iyo sa buong maghapon. Hindi ka papayag na walang mangyayari sa iyo na ganun ka pa din. Next month, ganun ka pa din. Next month, nakaupo ka pa rin sa chair na yan. No? Dapat hindi ka papayag na ganun. Kung na-achieve mo, kung ikaw novice ngayon, ayan i-goal mo na. Next month, apply na ako. Next month, coach na ako. Next month, senior coach na ako. Nung ginagawa po namin ito ng GUV, no, ng ating Global Unlimited Vision community, family, nung ginagawa po namin to, we are thinking na baka hindi kayang i-achieve, baka hindi makukuha. Pero you know what? We were wrong. Bakit? Kasi from upline to coach, nakukuha po yan in less than a year. Tapos pagdating sa coach, nagulat kami. Bakit? 2 months pa lang, akit na agad ng senior coach. No? Ibang klase po talaga. Pwede pala. No? And after senior coach, who knows? No? Who knows? We have 3 new senior coach ngayong buwan na to. At we are excited. Bakit? Kasi yung senior coach po nila, bibilang ka lang po ng buwan. Hindi po taon, buwan. No? 2 buwan, 3 buwan, akit naman po yan para maging mentors po natin. No? And ganun po dapat tayo. No? Success-driven tayo. Goal-driven tayo. No? Importante po yan. Number 3, successful people are confident in their abilities. Confident is competence. Ibig sabihin, if you're confident with your ability, you are competent with your job, with your business, with your knowledge. So kailangan aralin natin, gawin natin lahat para yung abilities natin ma-enhance natin. Paano ma-enhance yun? Training. Pag nag-training ka, paano gagawin mo? Gawin mo yung training. No? Lived. No? Trabahuin natin, gawin natin. Yung akala mo hindi mo kaya, kaya mo pala. No? Yung akala mo hindi pwede mangyari, pwede pala mangyari. So be competent, no, with your abilities. Be confident with your abilities. Importante po yun, confident ka. Confident is way different from arrogance. Arrogance is knowing that ikaw yung pinakamagaling, walang pakialam sa mga tao. That's arrogance. Pero yung confidence is different. You know that you are not perfect. You know that you are weak, and yet you go for it. No? You bet on yourself. No? Talagang inilalaban mo dahil you know that you are confident with your abilities. Pero hindi mangyayari yon kapag hindi po natin to ginawa. So gagawin po natin to. And you can develop that confidence in you kapag patuloy mo araw-araw mo siyang ginagawa. Hindi ka ayaw mo pumanik sa stage, panik ka ng stage para maging confident ka. Ayaw mo mag-present ka para maging confident ka. No? Maaaring sa umpisa hindi ganun ka-confident, pero later on as you develop it, literally, no, dahan-dahan, no, magiging confident ka rin. At pag nangyari 'yon, nako, no, mapapansin niyo po yung pagpapapay-in, yung pagko-convince, nandiyan lang. Alam niyo, successful people are those people who can influence people, who can drive people to do things, who can motivate people na gawin ito, no? Those are successful people. And you can only do that if you're confident with your abilities, no? Ano ba mga abilities kailangan natin? Simple lang. Your skills. Ano ba mga skills? Simple lang naman yung skills natin. Basic na basic po. Marunong ka ba mag-prospecting? Marunong ba mag-invite? Marunong ka mag-present? Marunong ka ba mag-follow up? Those are basic skills na kailangan po natin. No? Pero kung hindi po natin itong tatrabaho, hindi natin gagawin, mahirap po ito gawin. Palagi na lang, ay, ang hirap naman. Ay, ang dami mong dahilan. Ayan. So magkakasama 'yan, no? Magkakasama 'yan kapag ikaw meron kang personal drives, no, sa sarili mo, syempre kailangan mong i-develop that skills na meron ka. No? Huwag kang matakot dahil lahat po kami nag-umpisa diyan. Nung nag-i-start po ako gawin o nag-i-start po akong humarap sa mga tao, nako, napupunit po yung damit ko kasi ginaganyan ko po yan pag nagsasalita ako. Yan, ganyan po ginagawa.
yan, mimilipit po yan, pupunit yung damit ko, no, sa hindi mo pa ako mapapatayo sa harap, no. Jimmy Talampas is a great example. Pag tumatayo dito si Jimmy at may coins po yan sa bulsa, naririnig po namin yung coins sa bulsa, nanginginig kasing ganun eh. Ayan. Naririnig namin yung coins sa bulsa niya. Pero you know what? You can develop it. You can achieve it, no. Pwede po nating i-develop yung mga abilities na yan. Number 4, successful people are those people who communicate clearly. Yan. Communication is very important if you really want to become successful. Not just in written, but also in words, no? When you utter things, kailangan po clear, no? When you say things, kailangan malinaw, no? And communications, hindi po yung natututunan overnight. Sometimes po kailangan natin mag-aral talaga. Ako po, for a longest time before pandemic pa, gusto ko na mag-aral talaga, no? We have to really go to school if you really want to, no? If kailangan mo magpaturo, kumuha ka ng mentor, do it, no? Bakit? Kasi importante po yung communication, no? And communication by written, kailangan marunong kang sumulat, no? Bakit? Pang-post ka lang. Pag nag-post ka, hindi mo pwedeng pictures lang ang ilalagay mo. Hindi pwede, kailangan palagi yang meron kang di ba, meron kang palaging nilalagay doon sa unahan. Anong tawag doon? Caption. Kailangan magaling ka gumawa nun. You can tell stories, no? You can tell what's in your mind, no? Communication is just telling what's in your mind. Kailangan po talaga masabi mo to clearly, no? Importante po yung communication. Then again, it's not an overnight, no? Pero all of our successful people, they can communicate, no? They can communicate in written form and also in words, no? In speeches, kailangan po nila yan. So, yan po yung mga signs, ha? Ano yung mga signs natin? Una, great habits. Number 2, incredibly driven people. And these people also are confident with their abilities. Number 4, communicate clearly. And number 5, they have this what we call growth mindset. Yan. Growth mindset is they always looking for to become, they're always eager, no, na lumago. Kaya po, isa po sa ating vision or isa sa mga core values ng ating company, we believe in growth. Tama ba? O, kailangan, kasi naniniwala kami na lahat tayo kailangan mag-grow. Lahat tayo may potential. Lahat po tayo, hindi po pwedeng sabihin na hanggang dyan ka na lang, no? You always have a potential. So that potential, kailangan po nating i-develop. Pero we can only develop that if we have that growth mentality or your growth mindset. Kailangan palagi yung gagawin natin kasi gusto kong lumago, kasi gusto kong mag-transform. Kaya ang company natin, we also believe in transformation. Di ba? Dati-dati, hindi mo kaya magsalita, ngayon marunong ka na para mag-ask. Ano bang ginawa mo? Tama ho ba? 11 years po, I've been doing multi-level marketing. My whole family is negative po sila. They were negative in all my actions. No? Wala pong sumama sa akin. Pito po kayo magkapati, pati parents ko, sabi sa akin, baliw po ako. Di ba? Pero after 11 years, yung ika-12 year ko po, nabago po yung buhay ko. No? Nabago po yung buhay ko. Ngayon po, I am on my 23rd year as a network marketer and I'm so proud of what happened to me. No? Talagang binago ng tuloy-tuloy lang. No? Tuloy-tuloy lang. Ang dami po talagang failures. No? And lastly po, ito na po yung last. Maraming successful people po, they have what we call high IQ. Mali po. Hindi po IQ. High EQ, no? EQ po ang ilagay ninyo, hindi IQ. Alam niyo po, yung IQ po natututunan yan. Yung IQ po sometimes birth yan matalino ka talaga. Pero yung EQ po pala ang natututunan po yan, no? How you handle yourself, how you handle rejection, how you handle yung troubles, how you handle yung persecutions, how you handle difficulties, no? Kailangan matuto ka. No, a lot of our successful people or most of them or even I think all of them
they have a very, very high EQ. No? They have this self-awareness, no? Na alam nila na kaya nilang i-handle. Mahirap po itong gawin, no? Mahirap po ito kasi emotional po ito. No? EQ stands for emotional quotient. No? Yung emotional intelligence po natin dapat ma-perfect po natin yan. Dapat po makontrol natin yan. Dapat po ma-conquer natin yan na magkaroon talaga tayo yan. Mahirap po yan gawin pero kailangan natin i-develop. No? Ako po, bagsak po ako dun sa number 7. So, hanggang ngayon po, dinedevelop ko po yan. Hanggang ngayon po, tinatry kong i-develop yung sarili ko na lumago, mag-grow ako with my EQ. No? Importante po kasi yan. No? So, out of 7 po, check nyo po kung nasan kayo dyan. Meron ba akong magandang habit? Self-driven ba ako? Ano pa? I embrace failure ba? Ano ba yan? Ulitin natin. Confident ba ako with my abilities? Do I communicate clearly? No? Meron ba akong growth mindset? At yung high ba yung aking EQ? Importante po yan. No? So, this training po, I would like to give kudos to one of my mentors po kay Dan Lok. Kay Dan Lok po to galing. So, kaya si Dan Lok. So, pag nanonood po kayo ng YouTube, hanapin yung Dan Lok, marami pong ituturo sa inyo yan. So, sa akin po, mag-aral po tayo. Kami po ako, kasama po ang mga GUV, tuloy-tuloy po kami nag-aaral, di po kami huminto. Bakit? Kasi yung binigay sa inyo Director Romel kanina, hindi po yan inupuan, tapos bigla lang dumating, tapos nandiyan na. Wala pong ganon. Inaral po talaga yan. No? Lahat po ng training na meron po ang GUV, lahat po yan inaral. Hindi po yan basta dumating lang. Ha? So lahat po tayo may capability na mag-grow. No? Pero importante rin po siguro, na itong mga signs na to, aralin mo yung sarili mo, uwi ka ng bahay, tingnan mo ulit yung mga 7 signs, ano yun, saan ka mahina, saan ka meron, ano yung strength mo, ano yung weaknesses mo, tingnan nyo po. Bakit? Kasi kung meron ka nitong 7 signs na to, you are truly, you are very, very near with your goals and you become very, very successful. No? Pag meron ka nitong signs na to. And these just are signs, no? Hindi po ito guarantee na pag meron ka nito magiging successful ka kasi marami din pong, marami pang iba. Marami pang mga keys na pwede natin i-consider na para maging successful. Pero kung meron ka nito, at least itong 7 ito, kung meron ka, you are very, very near, no, to reality, no, to achieve your goals, to achieve your success. Kasi, alam ko, pag meron ka nito, nako, ano pa ba hanapin mo? No? Nandiyan dyan na lahat. All you have to do is to develop that. And so, this afternoon po, sana marami kayo natutunan with our motivational and training po kanina galing kay Director Romel. And na-inspire po sana kayo ng ating mga awardees, no? Hindi po yan nalalaglag sa harapan nila. They really work hard on it, no? Tinatrabaho talaga nila yan. At pag tinabaho po nila yan, hindi nila tinutulugan yan, no? One of the successful person na nakilala ko, sabi niya sa akin, alam mo ba, for the past 5 years, wala pa akong isang araw man lang na nag-day off ako. Araw-araw nagwo-work ako 8 to 12 hours daily. No wonder, no? No wonder na magiging successful siya, no? Kasi hindi sila wala siyang off, no, for today. So talagang winork out, no? Gusto mo maging successful dito sa LLIC, simple lang po ito. No? Aralin mo, gawin mo, at i-share mo sa iba. Talaga namang dapat ibahagi mo. No? Ibahagi mo. And finally po, in behalf of our Board of Directors, our founder, Honorable Mayor Lorenzo Rellosa, our President, Ms. Mariel Astudillo, and for the Board of Directors, my dear LLIC family, maraming salamat po. Alam ko po, malayo pa po yung travel natin, malayo pa po yung journey natin. But with the little step na ginagawa natin every single day, sooner or later, we can achieve our goals. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay po.